Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po'y magkomentuhan. At magumpisa na po tayo. May kumakalat pong video sa social media, mga kababayan. Ito pong interview ng tagapagsinungaling umano ng Malacanang at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. At dito po sa interview na kumakalat sa social media, ay pinabulaanan po ng tinatawag po na bangag at bonget ng kanyang ate na ang kanyang kalusugan daw po ay maayos. Dahil po bawal magpakalat ng fake news sa kalusugan po ng presidente. Pakinggan po natin ito pong mag-amo, mga kababayan, at panuorin po natin. Ito po ang kumakalat sa social media na video. Magandang tanghali mula dito sa... Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet nyo, sir, Wala na. regular na, okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. Burger. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news. Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. Yan po mga kababayan. Yan po ang kumakalat po sa social media. Dahil po yan ay recorded. Recorded po mga kababayan. At syempre po bawal daw po sa kanyang tumaba. At maayos na maayos daw po ang kanyang kalusugan. Dahil hindi naman po sinasabi ang kanyang karamdaman. Dahil fake news, bawal po magsabi. Dahil fake news, lalabas na fake news. Hindi po ba? Dahil nga po mga kababayan, dahil nga po hindi pwede pong ipagsabi at kailangan pagtakpan, pati po yung kumakalat na video na yan sa social media ay napakarami pong nagsasabi na ating po mga kababayan na ginamitan po ng green screen, berde, at ginamitan din daw po ng AI. AI, mga kababayan. Yan po ang kumakalat dyan. At dyan daw pong interview na yan, ayan daw po ay hindi na daw po bago yan. Nasabi na rin daw po yan nung mga nakaraan, mga kababayan. At ginawa daw pong parang AI at naka-green screen, mga kababayan. Yan naman po, pasisinungalingan naman po nila yan. Kung yan po'y totoo, yung interview na yan. At syempre, dahil nasa konstitusyon po natin, nasa batas, ayon na rin po kay Atty. Guanzon, dahil ang Pangulo na dapat ay sinasabi ang kanyang karamdaman sa publiko dahil yan po'y naaayon sa batas. Pakinggan po natin muli si Atty. Guanzon, mga kababayan. At kasama po si Kati Binag. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. Kung may presidente pa, siya nga palang presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang State of Health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information
mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FDR, nung nagka-routine surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Yeah. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Yan po. Magkaiba po kasi si dating Fidel Ramos, dating presidente Fidel Ramos, pinagpahinga na po. Magkaiba po sila. Magkaiba po ang Marcos sa Ramos. Pero magkamag-anak po yata yan, ang dating Pangulong Ramos at ang Marcos. Hindi po yata yan nagkakalayo. Magkaka-relatives, mga kababayan. Di po ba yung tatay nga niya, mga kababayan, hindi rin po inamin hanggang sa mapatalsik sa kapangyarihan yung ama na marami rin pong karamdaman. Hindi po ba, mga kababayan? Ngayon, nasa kanila naman po yun Dahil hindi naman po nila may tatago yan. Dahil po tayo, tao lamang tayo Ang tao po'y nagkakasakit. Ang tao po'y namamatay. Pati mga hayop, pati mga buhaya, pati mga magnanakaw, pati mga addictus, mga drug lord, di po ba? Mga bangag, namamatay din po. Lahat po tayo mamamatay. Kahit ano pong tangge, iwas ng tao, katulad po ng Malacanang, kahit po nasa konstitusyon, na dapat po i-report sa taong bayan ang kalusugan at kalagayan, at kahit po ano ang gawin po nila, na recorded, video, interview ng tagapagsinungaling na tinatawag di umano at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President, ay hindi po nila maitatago po yan ng matagal. Ang karamdaman at kalusugan nating mga tao ay hindi po pang matagalan yan. Babagsak at tayo pong lahat ay mamamatay. Hindi po ba, mga kababayan? Ngayon, kung yan, yung ginagawa po nila, kung yan po ay may katotohanan ayon po sa ating mga kababayan, yan daw po ay ginamitan ng AI at ng green screen, background, yung mga background green screen, bakit daw po hindi nakaupo at laging nakatayo? Mga kababayan, hindi kaya ito AI? Dahil nga po, hindi po sila sanay magsinungaling. At hindi po sila sanay gumamit ng fake news. Ang Malacanang, kailanman, pagka po ang tagapagsinungaling ng Malacanang umano ang nag-report sa taong bayan at tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, kailanman, hindi po marunong magsinungaling yan. Lahat po ng sinasabi niya ay katotohanan. Hindi po ba? Kaya nga tinawag na garbage in, garbage out, mga kababayan. Lalabas naman po yan. At mabubulaga na lang po ang taong bayan sa mga darating na panahon kung talaga pong maayos na at dire-diretso po ang kanyang diet. Siya po'y nagda-diet at wala na rin daw pong bawal. Siya po'y nagpapapayat. Ayon sa kanya, kaya ganun po ang itsura niya. Kaya po ang itsura niya ay grabe, tumanda. Grabe na po ang pagtanda ng itsura po ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate dahil po sa diet. At syempre, sabi ng kanyang doktor, wala naman daw pong bawal. Kahit mamantika, okay na raw, mga kababayan. Pero ayaw niya sabihin ang kanyang sakit. At ayaw i-report sa taong bayan kung ano ang sakit o karamdaman na sinasabi nila na maayos naman. Ayaw pa rin nila yung bigyan ng report ang taong bayan. Hindi po ba? Kaya po sila naman po magdadala niyan. Kahit po ano gawin nilang pagtatakip, pagtatago, sisingaw po yan. At yung sinasabi ng ating kababayan, darating at darating, yung tinatawag na pang karet. Ano po ba yung karet? Yung hawak-hawak daw po ni kamatayan. Kakariting ka, o ihiwain ka, o kukunin ka. Mga ganon, mga kababayan. Darating naman po sa lahat ng tao yan. Hindi po ba? Kaya nga lang bilang Pangulo, na napakarami po kasing issue ng ating bansa,
Grabe po ang issue ng kahirapan. Grabe. Kahirapan, korupsyon. At wala pong matibay na solusyon. Pero nananahimik ang Pangulo. Saan ka nakakita ng Pangulo na ang bansa mo ay lumulubog sa kahirapan, korupsyon, pamumulitika? Nananahimik ka. Ang taong bayan ay naghihirap. Napakamamahal lahat ng gastusin natin ngayon. Hindi po ba nangunguna ang gasolina, ang petrolyo, bilihin, kuryente, tubig, gasol, at marami pang iba. Pero may Pangulo tayo na hinahanap ng taong bayan. Magmula pa nung Eastern Sunday, magmula pa nung mahal na araw, samantalang sabi ng ating mga taong bayan, ang Pangulo ay parang vlogger. Nagre-report na parang vlogger. Pero biglang naging nanahimik bigla, mga kababayan. Hindi naman daw po nawala ang kanyang account. Hindi naman daw po tinatanggal ni Meta ang account ng Pangulo. Pero biglang nanahimik, mga kababayan, dahil para din daw po itong vlogger. Yan po, mga kababayan, ang kumakalat pong video sa social media at sinasabi po na maayos ang kalusugan mismo ng Pangulo. Siya na mismo nagsabi. Kayo rin po, meron din po kayong pwedeng sabihin sa Pangulo. Hindi lang po si Kamanong. Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Ginamitan po ba ito ng AI? Recorded? Chinap-chap? Luma na? O ginamitan din ba ito ng green screen? Background? Para maging totoo? Ganon po ba? Malalaman naman po yan. Lalo-lalo po ng ating mga expert. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan. At yan po, ibibida na naman po ng Malacanang yan na lalo-lalo raw po sa nagpapakalat ng fake news. Ang presidente ay may sakit at may cancer pa, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay kay Jake Yahoo ng California, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, si Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat. At muli po, mga tambay, tis-tis lang po. Muli po, bye-bye!